basahin sa book of Josue, hindi po yan. Book of John. Kung naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Purihin ang Panginoon at kamay mo yung katabi. True disciples never quits. Ganyan po, ang totoong lingkod ng Panginoon, ang totoong alagad ng Panginoon, hindi po sumusuko. Dahil nang lumalaban, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ko sa katabi ko, huwag kang susuko. Laban lang tayo kasi sa panahon po natin, tingnan niyo po, kanina pa lang, kahit June na po, talagang napakainit po yung panahon. Grabe po yung nararamdaman po ng mundo ngayon. Sa init na yan, sabi ko nga, kahit tagulan, pag lumabas yung araw, napakatindi po yung init. Pero mapalad pa rin po tayo, nandito pa rin po tayo sa gawain na tili, maraming nawawala. Pero alam nyo, natatagpuan lagi tayo ng Panginoon. Ganyan po, kaya salamat po tayo sa ating mga Panginoon, kahit na dami po tayong mga pinagdadaanan sa buhay. May kanya-kanya po tayong pagsubok, may kanya-kanya po tayong problema. Pero lahat ng kasagutan po yan, walang iba kundi ating Diyos na buhay. Sabi nga, the name is power. The name is healing. The name is life. Amen po? Kilala mo ang Diyos mo. Kilala natin ang pangalan ng Panginoon. Ang Diyos natin hindi natutulog. Ang Diyos natin hindi malayo. Sabi niya, God is everywhere. Pero nasaan ang Diyos sa buhay mo? Sa puso mo, mga kapatid. Amen po? Kaya sabi niya, the name is life. Amen po? Sinabi naman ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking mga aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Punta tayo sa, sa title niya. Ano po yung title po ng ating topic? Sinasabi po dyan, mga kapatid, a true disciple never quits. Hindi po tayo dapat sumuko, mga kapatid, kasi alagad tayo ng Panginoon. Huwag mong ibilang, lagi-lagi kong sinasabi sa iglesia nito, huwag mong ibilang yung sarili na ikaw ay membro lang sa iglesia nito, kundi ikaw ay disipulo. Sabi nga sa Matthew 28:19, sige, next slide po tayo. Sinabi po dyan, mga kapatid, Matthew 28:19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ano yung una yan? Go! Humayo ka! At tapos, sabi niya, gawin mo silang alagad ko. Mga tatlong ano po yan, ay apat po yata, kung dahil nagkakamali. Go, tapos turuan mo sila, tapos gawin mo silang alagad ko. Tapos baptize din. Apat. Yung nakapanood po yan na verse po dito, mga kapatid, sabi niya, inutusan ng ating mga Panginoon ang mga alagad ng Diyos. Sino po yung mga alagad ng Diyos, mga kapatid? Sinasabi ko sa inyo, di ba sabi nyo, mga kapatid, ayaw ni Lord na maging membro lang tayo, lahat tayo disipulo. Lahat ng alagad ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen po tayo dyan. Go, sabi niya, and praise the gospel. Praise the gospel on all nations. Ipangaral mo ang salita ng Diyos sa buong mundo, mga kapatid. Bago darating daw ang wakas. Ang ibig sabihin niyan, nasyaran na po tayo. Naturuan na po tayo. Nabautismuhan na po tayo. Amen po. Kaya tayo po ay isang disipulo na po. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay disipulo, tinuruan ka na ng Panginoon. Kaya nga, dito po tayo, natuto po tayo dahil sa salita ng Panginoon. Amen po? Kaya itong gospel na ito, mga kapatid, inutusan yung mga alagad at ngayon po, wala na sila Pedro, wala na sila Pablo, wala na yung mga alagad ni Lord at tayo na po yung mga alagad ngayon. And sabi niya, bautismon sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. O, dyan na naman po tayo minsan. Sabi nga, ang daming issue po dyan pagdating po sa bautismo. Sabi nga kanina, the name is power. The name is healing. And the name is life. Ano yung pangalan na yan na tinutukoy yan? Amen po? Yung Ama na yan, sino po yung Ama na yan? O yung Anak na yan, sino po yan? O at sino po yung Espiritu Santo na yan?
Kailangan maging sigurado po tayo. Kasi ang demonyo, ama din ng demonyo. Ang naging ama din po siya ng sanlibutan. Amen. Naging anak din po siya, anak ng Diablo. At naging espiritu din po siya ng Diablo. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ay ito yung kasanapan po sa Acts 38. Anong sabi ng mga lagad? Anong gagawin po namin para maligtas po kami? Anong sabi niya? Pagsisihan ninyo talikdan yung makasalanan at magpabautis po kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang patawarin ang iyong kasalanan at tanggapin ang banal na si Pedro